Hinamak na manugang. Kabanata 671. Nagtawanan lahat ng mali siya ang mga dayuhang lalaki sa tabi niya. Walang hiya. Galit na ikinuyom ni Jane Lewes ang kanyang mga kamao at walang malay na umatras. Tumama ang likod niya sa katawan ng isang tao. Tumingon siya upang tumingin at sumigaw sa gulat, Alex Dixon. Ang itim na lalaki ay hindi nasisiyahan at sumigaw, Alex Dixon. Sino ka? Bahagyang tumango si Alex Dixon at mabilis siyang hinayla sa kanyang likuran. Malamig niyang sabi, ako ang asawa niya. Bibigyan kita ng 30 segundo para iwanan ang iyong mga huling salita. Ang iba, lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, ginagarantiyahan ko na pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon sa buong buhay mo. Nang makita ni Bro Hay na hindi matangkad at matibay si Alex Dixon, agad niyang sinaway si Alex Dixon na may masamang ekspresyon. Hehe, ikaw lang mag-isa. Papuntahin mo ang asawa mo sa akin ng masunurin kung hindi. Habang nagsasalita siya, mapanuksong winawagayway niya ang kanyang kamao kay Alex Dixon, tinitigan siya ng may matinding paghamak. Ipapaalam ko sa iyo kung sino ang ama. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan. Nakasagasa rin ang mga security guard ng parking lot, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na humakbang. Dahil ang mga taong tumutulong sa kanila ay pawang mga dayuhan, sino ang maglalakas loob na gumawa ng isang hakbang sa mga dayuhan? Not to mention, matatangkad at malalakas ang iilang dayuhang ito. Nakasuot din sila ng martial arts at mukhang mabangis at mabangis. Hindi sila dapat gawing trifle. Kung may gustong tumayo para sa kanila, naghahanap sila ng gulo. Sinubukan ng isang tao sa gilid na akitin si Alex Dixon sa mahinang boses. Kuya, dapat humingi ka ng tawad sa mga dayuhang ito. Hindi natin kayang masaktan ang mga dayuhan. Tama, mag-ingat na huwag magdulot ng gulo at magtiis sandali. Ang mga taong ito ay mula sa martial arts team. Kahit na masaktan ka at tumakbo pabalik ng bansa, ano ang magagawa mo sa kanya? Pagpasensyahan mo na lang at humingi ng tawad sa kanila. Ang mga tao sa paligid, nang walang pagbubukod, ay pinayuhan si Alex Dixon na ibaba ang kanyang ulo at humingi ng tawad. Niyakap ng itim na lalaki ang braso niya at nagpakawala ng mayabang na tawa. Basura, narinig mo ba yon? Kayong mga hamak, sa harap namin, kapag sinabihan ka naming lumuhad, hindi ka mangangahas tumayo. Ang ilang malalakas na dayuhang lalaki sa tabi niya ay may mapanlit na ekspresyon habang nakatingin sila kay Alex Dixon ng may panunuya. Sa kanilang pananaw, walang-wala si Alex Dixon kumpara sa kanila. Kahit isang suntok ay hindi niya nakayanan. Lahat ng mga tao sa paligid ay sinusubukang hikayatin si Alex Dixon na huwag magdulot ng anumang gulo. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo na may malamig na ekspresyon at inilibot ang kanyang mga mata sa kanila. Malamig niyang ngumisi. You dare to order me with just you. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at tinanong si Zhao Yingqi. Anong nangyari sa martial arts na itinuro ko sayo? Si Zhao Yingqi ay nagmamadaling itinago ang kanyang kamao ng may paggalang. Ang mga diskarte ng kamao na itinuro ng kalbong nakatatandang kapatid ay malalim na ang nakatanim sa aking puso. Senior kuya, yung kalbong senior kuya. Biglang tumaas ang kilay ni Alex Dixon at nagutos, kung ganoon, ilang galaw na ba ang ginawa mo? Let me say the results. Oo, hindi ito magiging kahihiyan sa misyon. Agad na sumagot si Zhao Yingqi sa malalim na boses. Tumango si Alex Dixon. Gusto rin niyang makita kung paano siya tinuruan ng kalbo. Ang taas ng mga tao sa Myanmar ay karaniwang mas mababa sa 1.7 metro. Si Zhao Yingqi ay mula sa Myanmar, at siya ay mga 1.65 metro ang taas. Nang lumakad siya sa pinangyarihan, tumayo siya sa harap ng ilang malalakas na dayuhang lalaki at biglang lumitaw na mas maikli pa. Pandak na unggoy. Natigilan si Bro Hay. Tumawa siya at tumingin kay Zhao Yingqi. Sok-sok, isang grupo ng mga may sakit na lalaki mula sa Huaya. Pagkatapos sabihin iyon, tinawanan niya si Alex Dixon at sinabing, you don't dare to fight. Humanap ka ng matanda, mahina, at may kapansanan na makakalaban. Wala man lang akong interes na lumaban. Nagulat din ang iilang kasama at tumawa ng malakas. Old Black, dahan-dahan lang. Huwag mong patayin ang matanda sa isang suntok.
Don't tell me gusto nila tayong i-blackmail. James, huwag mong patayin ang pandak na ito. Mag-ingat ka na mangikil sila sayo. Nagsimula na ring mag-usap ang mga tao sa paligid. Maraming tao ang minamalas si Alex Dixon sa kanilang mga puso. Nais niyang maging isang bayani upang iligtas ang kagandahan, ngunit hindi siya ng ahas na sumabak sa labanan. Anong uri ng bayani ang naghahanap ng isang shorty upang pumunta sa labanan? Tawa ng tawa si Bro Hay. Maya-maya, nag-cross arms siya at mayabang na sinabi, sabihin ko muna. Kung bugbugin hanggang mamatay itong shorty, hindi ako mananagot dahil dayuhan ako. Priority ko ang yansiya mo. Nagtawanan din ang ilan sa mga kasabwat niya. James, ikaw ang Western Lord. Hindi sila mangangahas na gumawa ng kahit ano sa iyo. Huwag kang matakot, hamak na mga tao tulad nila, tayo ay Diyos dito, magagawa natin ang anumang gusto natin. Pangako, sasaktan mo ng husto ang shorty na ito, magiging maayos ka, hindi sila maglalakas loob na gawin kang legal na responsibilidad. Tumawa din ng mapanlate si Bro Hay. Huwag kang mag-alala, mga kapatid. Nagturo ako ng leksyon sa ilang tao sa tag-araw, ngunit maayos pa rin sila. Mas mahusay ako kaysa sa kanila. Bumaba ang tingin niya sa kanila. Sila ay mula sa tag-araw. Kahit bugbugin nila hanggang mamatay, ganun pa rin ang ugali nila. Ang grupong ito ng mga dayuhan ay walang dapat ikatakot, ngunit ginawa nilang galit na galit ang mga nakapaligid na madla, na kanina lang ay duwag nang marinig nila ito. Ang mga lokal na tao ay talagang may paggalang sa mga dayuhan. Kung maaari nilang iwasang magalit sa kanila, hindi nila sila gagawin, dahil mayroon silang maraming mga pribilehiyo. Gayunpaman, ang mga dayuhang ito ay masyadong mayabang. Ang kanilang mga pag-uugali ay napakamapagmataas, at ang kanilang mga salita ay minamaliit ang mga tag-aron. Kahit na ang mas matapang na mga lokal ay nagalit sa kanila. Malamig na sabi ni Jane Lewis, paano kung mga dayuhan sila? Sa sandaling iyon, umubo ang matandang dayuhan at magalang na sinabing, Sir, pag-isipan mo muna itong mabuti bago kumilos. Si James ay kampiyon sa boxing sa aming koponan, at nakakuha siya ng isang bronze plate sa martial arts exchange noong nakaraang taon. Kung gusto mo talagang gumawa ng isang hakbang, pagkatapos ay ikaw ang mananagot sa lahat ng mga nasawi. Ang mga unang pangungusap ay ganoon ang tunog, ngunit ang huling ilang mga pangungusap ay ganap na naglantad sa kanyang mga iniisip. Nangangahulugan nito na kung si Alex Dixon ay binugbog hanggang mamatay sa lugar, hindi sila mananagot. Ang mapagmataas na ugali na ito ay pumukaw sa galit ng publiko ng mga nakapaligid na manunood. Pinayuhan lang ng mga tao si Alex Dixon na huwag magdulot ng gulo, ngunit ngayon ay isang alon na ng pagsaway. May mga dinuraan pa si Bro Hay. Masyadong mayabang. Paano kung foreigner siya? Kuya, respetuhin mo siya. Taloy nitong grupo ng mga dayuhan na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa pabalik sa kabilang panig ng karagatan. Sa tingin mo talaga Western Lord ka? Masyado kang mayabang. Itinaas ni Alex Dixon ang dalawang kamay at idiniin ang mga ito sa galit na mga tao, na sinenyasan silang tumahimik. Saka siya tumalikod at ngumiti sa matandang banyaga. Very good. Tubos akong nasisiyahan sa kondisyon ng pangangalaga sa sarili. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang sumigaw, Zhao Yingqi, hayaan mo silang makita ang martial arts ng China. Tandaan na huwag kang magpapakita ng awa. Hanggat hindi mo sila matatalo, maaari kang maglaro sa gusto mo. Oo. Hindi na napigilan ni Zhao Yingqi ang sarili. Humakbang siya at malamig na sumigaw, lahat kayo, sama-samang umatake. Medyo kinabahan si Jane Lewis at sinabing, Alex, lalaki ba ang batang ito? Tawagan mo muna siya pabalik at hayaan siyang umatake ng magkasama. Hindi ito biro. Umiti si Alex Dixon at sinabing, walang problema. Magkano ang timbang ng taong sinanay niya? Hindi niya ba alam? Nagsimula na ring magtalo ang mga tao, natatakot na si Zhao Yingqi ay bugbugin hanggang mamatay ng mga mababanggas na lalaking ito. Damned little monkey. Si Bro Hay ay nagbigay ng nakakainis ng ngiti at pinitik ang kanyang mga daliri, na nagdulot ng sunod-sunod na tunog ng mga basag ng buto. Nililigawan mo si kamatayan. Bigla siyang umungol at sinuntok si Zhao Yingqi gamit ang kawit sa kanyang kamay. Ito ay mabilis at mabilis. Agad na napasigaw ang karamihan sa gulat.
Si Zhao Yingqi ay payat at mahina, ngunit si Brohe ay kasing tangkad at matibay na parang bakal na tore. Paanong nabubuhay pa ang pandak na ito pagkatapos ng suntok na ito? Habang ang suntok ay lumilipad patungo sa kanya, si Zhao Yingqi ay biglang tumingkayad sa isang horse stance at gumamit ng Tai Chi stance upang harangan ang suntok. F6. Natigilan si Brohe. Sa sobrang galit, tumalikod siya at sinipa si Zhao Yingqi. Gayunpaman, madaling hinarang ni Zhao Yingqi ang binti ni Brohe na parang tinutulak niya ang isang sanga ng willow palayo. Natahimik ang karamihan. Ilang pares ng mga mata ang nakatitig kay Zhao Yingqi na may pagtataka. Hindi nila akalain na ang pandak na ito ay hindi maarok. Kabanata 672. Madaling na-neutralize ng Shorty ang mga suntok ni Brohe. Galit na galit siya. Sunod-sunod ding buhos ang pinakawalan ng mga kasama niya sa paligid. James, ano bang problema mo? Ipakita mo sa akin ang iyong lakas at ipakita mo ang maikling unggoy na ito ng ilang kulay. Mayroon kang ilang kasanayan, kailangan kong maging seryoso. Dumilim ang mukha ni Brohe. Hindi niya inasahan na ang pandak na lalaking ito ay may kaunting kasanayan. Hinubad niya ang kanyang Amerikana, napakita ang kanyang makintab at itim na kalamnan. Naglabas siya ng double cudgel sa kotse at kinawayan yun. Nakakasilaw ang anino ng tauhan at mabangis ang hangin. Bang! Ikinaway ni Brohe ang kanyang kamay, at ang double cudgel sa kanyang kamay ay lumipad palabas na parang dragon, nabali sa isang iglap ang isang makapal na sanga ng puno na kasing kapal ng hita ng isang matanda. Napasigaw ang karamihan sa gulat. Binalik ni Brohe yung double cudgel na parang may mata. Ito ay lubhang maliksi. Ito ang kanyang trump card. Minsan na siyang umasa sa isang set ng staff techniques para tingnan ang lahat ng mga bayani sa martial arts competition. Ang mga tao sa paligid ay nakamasid sa takot. Kahit na ang mga hindi marunong martial arts ay masasabi na ang set ng staff techniques na ito ay makapangyarihan. Nakita nila si Brohe na idinadahilan ang kanyang double cudgel at umuungal habang hinahampas niya ito kay Zhao Yingqi. Umalangaw ang mga sigaw ng alarma sa buong paligid. Ang mga taong nakatayo malapit ay mabilis na umatras, sa takot na sila ay masugatan. Ang isang alon ng mga anino ng mga tauhan ay nasilaw sa lahat. Hindi nila makita ng malinaw ang figure ni Brohe. Si Zhao Yingqi ay nakatayong hindi kumikibo. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at inabot ang mga anino ng tauhan. Napasigaw si Jane Lewis sa takot. Kapag nagmamadaling inabot niya ang kamay niya, siguradong mabali ang braso niya. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pagsigaw, hinawakan na ni Zhao Yingqi ang double cudgel at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa paligid. Ang mga tao ay tumitig kay Zhao Yingqi na may gulat na mga ekspresyon. Laxative, paano ito posible? Natigilan din si Brohe. Siya at si Zhao Yingqi ay bawat isa ay humawak sa isang dulo ng double cudgel, bawat isa ay hawak ang isa. Hayaan mo. Sumigaw si Zhao Yingqi sa malalim na boses, at isang alon ng espiritual na enerhiya ang dumaan sa kanyang pulso patungo sa stick. Agad na sumigaw ng malakas si Brohe. Namamanhid ang kamay niya sa gulat. Hindi niya napigil ang bitawan ng kamay at umatras ng isang hakbang. Hindi man lang siya nilingon ni Zhao Yingqi. Hinawakan niya ang double cudgel at mahinang hinampas ng palad ang dibdib ni Brohe. Sa tunog ng mga buto, biglang nagpakawala ng nakakalokong sigaw si Brohe. Nanlambot ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang mabigat na katawan ay bumagsak sa lupa sa isang putok. Hindi na siya makatayo. Ang kanyang dibdib ay dinurog ng palad ni Zhao Yingqi. Lahat ng tadyang niya ay nabali. Pakiramdam ng karamihan ay namamanhid ang kanilang mga anit. Natigilan silang lahat. F***sick, not si James. Ang ilan sa kanyang mga kasabwat ay bumalik sa kanilang katinuan at umungal ng galit habang sinusundan nila si Zhao Yingqi. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, overconfident. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi niyang muli kay Zhao Yingqi, ang palm technique ay lumipas na. Ngayon, hayaan silang makita kung ano ang tunay na gamit ng double cudgels. Oo. Agad na pinatatag ni Zhao Yingqi ang kanyang tindig ng kabayo, kinuyam ang kanyang kaliwang kamao,
at iniwagayway ang double cudgel gamit ang kanyang kanang kamay. Ang anino ng cudgel ay nakabuo ng hugis kikun sa paligid ng kanyang katawan. Ang sipol ng hangin ay talagang bumuo ng isang maliit na buhawi sa paligid niya, kung saan siya ang sentro. Ang mga puno sa paligid ng parking lot ay tinatangay ng malakas na hangin hanggang sa gumawa sila ng malalakas na ingay. Ang mga tao sa paligid ay tinatangay ng malakas na hangin hanggang sa halos mawalan sila ng balanse at umatras. Nagulat din ang ekspresyon ng matandang banyaga sa tabi nila. Kahit siya, ang coach ng martial arts team, ay hindi pa nakakita ng ganoong kabanggos na double cudgel technique. Sa ilalim ng pag-indayog ng double cudgel, naging mabangis na hangin ang paligid at lumipad ang buhangin palayo sa mga bato. Natakot din ang ilang malalakas na lalaki, ngunit dahil ibinalita na nila ito, hindi nila kayang mawala ng mukha. Sabay tayong umatake. Sa mas maraming tao, kaya natin siyang sugpuin. Ilang malalakas na lalaki ang umungal at sumugod. Bang! 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 Ang tunog ng mga kahoy na patpat na tumatama sa mabibigat na bagay ay umalangaw na parang mga paputok. Wala pang 20 segundo, ang ilang maskuladong lalaki na kanina pa ay mayabang ay bumagsak lahat sa lupa, nagsisisigaw at natatakpan ng mga sugat. Natahimik ang buong lugar, at ang mga tao ay natigilan. Tinakpan din ni Jane Lewis ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Ang lakas talaga ng shorty na ito. Itinago ni Zhao Yingqi ang kanyang stick at ang kanyang mga galaw ay maikli at maayos. Malamig niyang sinabi, tingnan mo ng mabuti, ang double cudgel ay dapat gamitin ng ganito. Masyado kayong makulit. Okay. Walang nakakaalam kung sino ang nanguna. Biglang naghiyawan ang mga tao sa gilid. Mahabang mukha. Dapat ay tinuruan niya ng leksyon ang mga dayuhang ito sa kanyang summer kung fu. Sa gitna ng mga tagay, lumapit si Zhao Yingqi kay Alex Dixon at magalang na ibinaba ang kanyang ulo. Boss Dixon, buti na lang at hindi ka nabigo sa misyon. At least hindi ka nawala ng mukha. Tumango si Alex Dixon at mahinang sinabi, not bad. Labis na nagulat ang mga tao. Kung ito man ay ang palm technique ni Zhao Yingqi o hindi, ito ay ang double cudgel skill na umabot sa rurok ng pagiging perpekto. Gayunpaman, sa mga mata ni Alex Dixon, isa lang itong okay. Sa oras na ito, isang malakas na lalaki ang nagpupumilit na bumangon. Nang walang pumapansin, kinuha niya ang isang pakwan na kutsilyo mula sa van, umungal, at hinampas ang likod ni Zhao Yingqi. Masyadong malapit ang distansya, at si Zhao Yingqi ay walang oras na mag-react. Ito ay napakabilis. Hinubad ni Alex Dixon ang earpiece ni Jane Lewis at pinitik ito. Ding! Isang matalim na tunog ng metal ang narinig. Ang kutsilyong pipino ng matipunong lalaki ay inalog mula sa kanyang kamay at lumipad sa langit, bumagsak patungo sa karamihan. Naghiyawan ang mga tao at nagsitakas sa lahat ng direksyon. Nahati talaga sa dalawa ang pakwan na may tunog na dang. Ang dalawang kalahati ng kutsilyo ay parang tofu habang direktang bumulusok sa semento. Bumaon sila ng malalim sa lupa at 1 o 3 pulgada lang ang nabunyag. Pinigilan ni Zhao Yingqi ang kanyang hininga, at ang kanyang puso ay nabalot ng pagkabigla. Sa sobrang lakas, gumamit talaga siya ng hikaw na kasing laki ng butil para mabali ang machete. At ang natitirang puwersa ng dalawang basag na kutsilyo ay maaari talagang tumagos sa sementong lupa. Anong uri ng malalim na espiritual na enerhiya ito? Bukod dito, ang malayang makapag-withdraw at mailabas ang puwersang ito, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Kahit na ang isang cultivation base ng higit sa 100 taon ay napakahirap maunawaan. Ang cultivation base ni Alex Dixon ay talagang hindi maarap. Nang makita ng madla ang kalahating saksak na pakwan na kutsilyo, bumukas din ang sementong lupa sa kanilang paligid. Puno ito ng malagagamba na mga bitik. Nagulat sila at tumingin kay Alex Dixon ng may paggalang. Ang pandak sa tabi niya ay may malalim na martial arts, at ang pandak na ito ay talagang tinuruan ng kanyang disipulo. Maaaring isipin na ang kakayahan ni Alex Dixon ay marahil daan-daang beses na mas mataas kaysa sa pandak na ito. Takot na takot ang ilang matipunong lalaki na naging berde ang kanilang mga mukha habang nakatingin kay Alex Dixon sa takot. Masyadong mabangis ang kabilang partido. Ito ay ganap na lampas sa kanilang imahinasyon.
Kinurot sila ng kabilang partido hanggang sa mamatay, parang mga langgam. Natakot din ang banyagang matandang lalaki kaya bumagsak siya sa lupa, humihingal ng walang tigil. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at mahinang nagsabi, "Sino ang nagsabing may sakit na asawa ni Huaya?" Magalang na sinabi ni Zhao Yingqi, "Nabalian ko ang kanyang tadyang at nawalan siya ng malay, 30% lang ng kapangyarihan ko ang ginamit ko. Ayokong patayin siya sa lugar at magdala ng gulo kay Boss Dixon." Tumango si Alex Dixon at biglang itinaas ang kamay at mabangis na pumaypay ng ilang beses sa hangin. Si Brohei na nakahandusay sa lupa ay biglang may pipa sa mukha. Para siyang sinampal ng ilang beses ng hindi nakikitang malaking kamay. "Gumising ka na," sigaw ni Alex Dixon at gumawa ng grabbing gesture gamit ang kanyang mga kamay. Si Brohei, na walang malay sa lupa, ay biglang nagpakawala ng nakakatakot na sigaw. Ang kanyang kaliwang braso ay tila hinawakan ng isang hindi nakikitang kamay. Pumihit ito ng 360 degrees at nabasag. Nagising siya sa sakit at gumulong sa lupa. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, "Huaya Sikman, sinabi mo ba yon?" Kabanata 673. Namula ang mukha ni Brohei sa sakit. Natakot siya nang makita ang hiyawan ng kanyang mga kasama. Pinagpapawisan siya at sumisigaw sa takot. "I was wrong. I didn't dare to do it again. Ako ang may sakit, bayani kayong mga taga-Summer." Napanatili ni Alex Dixon ang posturo ng paghawak sa hangin at malamig na sinabi, "Huli na ang lahat." Walang sabi-sabi, hinayla niyang muli ang kawalan gamit ang dalawang kamay. Umuungol. Nang inag ang katawan ni Brohei, at isang matinis na sigaw ang kanyang pinakawalan. Ang kanyang kanang braso ay tila itinaas ng isang malaking kamay, at siya ay iniangat sa hangin kasama ang kanyang katawan. Ang buong katawan niya ay parang marionette, nakasabit sa hangin, umiindayog at umiindayog. Puno ng dugo ang mukha ni Brohei, at patuloy itong sumisigaw sa sakit. Sa sobrang takot niya ay namutla ang kanyang mukha, at puno ng paghingi ng awa ang kanyang bibig. "Huwag mo akong papatayin. Siya Yingxiong, please spare me. Please let me down. I will vow to and apologize to you. I was wrong. Please spare my dog life." Takot na takot ang iilang kasabwat kaya pawisan sila ng malamig. Mabilis silang bumangon at lumuhad sa lupa. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, "Maaari kang pumili kung paano mamatay." Sa sobrang takot ni Brohei, nanginag ang buong katawan. Nag-init ang kanyang pantalon, at isang mabahong ihi ang nahulog mula sa langit. Umiyak siya at humingi ng awa. Pinigilan ni Jane Lewis ang kanyang pagkabigla at nagpatuloy sa pagsasalita sa mahinang boses, "Alex, kalimutan mo na ito. Ipaalam lamang sa kanya kung paano tuturuan siya ng leksyon. Ayaw niyang magkagulo ang asawa niya dahil sa kanya." Kung talagang pinunit ni Alex Dixon itong dayuhang si Brohei sa harap ng maraming tao, baka mademanda siya. "Patawarin mo siya." Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Masungit si Brohei sa asawa. Ayaw niyang manatiling buhay si Brohei. Sabi ni Jane Lewis, "Kahit ano pa, si Tio ang nagmaneho ng sasakyan sa bangkita. Parehong may kasalanan ang magkabilang panig. Nasa ospital pa rin ang nanay ko. Isipin mo ito bilang pagliligtas sa buhay ng aking ina. Hero, please spare my life." Si Brohei ay nabitin sa ere at umiyak ng malungkot. Umiiyak siya ng malakas. Tinitigan siya ni Alex Dixon ng ilang segundo, tapos biglang kumalas sa pagkakahawak. Bumagsak si Brohei sa lupa ng malakas, sumisigaw sa sakit. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, "Nakiusap ang aking asawa para sa awa, at ililigtas ko ang buhay ng iyong aso." Zhao Yingqi, pailay ang kanyang mga paa. Oo. Agad na humakbang si Zhao Yingqi at hinawakan ang apat na paa ni Brohei nang walang pag-aalinlangan. Marahan niyang pinisila ang mga ito. Sa tunog ng pagbitak ng buto, nadurog ang apat na paa at buto ni Brohei. Nagpakawala siya ng matinis na dagandong at nawalan ng malay sa sakit. Ang iba pang malalakas na lalaki ay nanginginig na sa takot. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at sumulyap. Ang ilang malalakas na lalaki ay hindi nakayanan ang presyon at napaluhod.
Pati ang matandang coach ay nanginginig at nakaluhod. Malamig na sinulyapan sila ni Alex Dixon at sinabing, bawat isa sa inyo ay mabali ang isang paa at makaalis kaagad sa China. Kung makita ko ang sinuman sa inyo sa Jinling City, ipinapangako ko na sa susunod na araw, mararamdaman niya na ang buhay ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Malamig ang tono niya at kinilig sila. Nakaramdam sila ng lamig na gumapang sa kanilang likuran. Oo, aalis na tayo dito. Natakot ang coach at hindi ng ahas na pabulaanan siya. Noon pa man ay mababa ang tingin niya sa mga tag-aron, ngunit hindi niya inaasahan na may ganoong eksperto sa mga tao. Dinurog na niya ang mga ito. Nagturo man siya ng 20 taon pang boxing, hindi pa rin sapat para gumamit ng daliri ang kalaban. Tatayo na sana ang foreign coach nang biglang marinig ang malamig na sigaw ni Alex Dixon. Sinabi ko bang bumangon ka? Lumuhad ka. Ang malamig niyang tono ay labis na natakot kay coach kaya malapit na siyang bumangon. Nanghina ang kanilang mga paa at napaluhod muli. Nanginginig na tanong ng coach, ano pa ang mga kahilingan mo? Ang kanyang mapagkumbaba at mapang-akit na ugali ay ganap na iba sa kanyang mapagmataas na ugali ngayon lamang. Malamig na sabi ni Alex Dixon, you just hit someone, how will you settle this score? Ito, humihingi ako ng tawad sa kanila. 20 milyon. Pinutol siya ni Alex Dixon at malamig na sinabi, huwag kang humingi ng tawad sa akin. Magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Sa sobrang takot ni coach ay nagbago ang mukha niya. Nagpunas siya ng pawis at nagmamakaawa, sir, sobra na po ang 20 milyon. Umiti si Alex Dixon ng sarkastiko. He crossed his arms and said condescending, oh. Nung humingi ka ng compensation sa tito ko, bakit hindi ka nag-isip masyado? We really don't have ng ganyan karaming money. Ayos lang kahit wala kang pera. 10 milyon ang isang paa, putulin mo ang 2 paa mo at iwan mo dito. Wala akong sisingilan kahit 1 sentimo. Malamig ang tono ni Alex Dixon, at walang puwang para sa negosasyon. Ang ilang dayuhang malalakas na lalaki na nakaluhod sa lupa ay pawang nanlulumo at nanlumo. Matapos mailipat ng coach ang 20 milyon, malamig na sumigaw si Alex Dixon. Magwala ka. Mabilis na bumangon ang iilan sa kanila at napahiga na para bang tumatakbo para sa kanilang buhay. Masyadong nakakatakot. Kahit na hindi sila takuti ni Alex Dixon na umalis sa Jinling, hindi na sila maglalakas loob na manatili pa rito. Nang makita ng mga nakapaligid na tao ang grupong ito ng mga dayuhang lalaking nakaluhod sa lupa na parang mga manok at nagmamakaawa, lahat sila ay nagsaya. Anong yabang ng Western Lolo? Sa harap ng mga eksperto sa Sino Nation, sila ay mga basura. Ang nakapaligid na mga tao ay nahuhulog pa rin sa pananabik, at lahat sila ay nagtungo upang magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Alex Dixon. Hiniling ni Alex Dixon kay Zhao Yingqi na pigilan ang karamihan, at dinala si Jane Lewis at ang kanyang tiyuhin at tiyahin pabalik sa gusali ng ospital. Si Xu Fugi ay may sleepwalking expression, at ang kanyang mga mata ay mapurol. Hindi pa siya nakaka-recover sa eksena kanina lang. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Alex Dixon, at kapag siya ay nagalit, ang kanyang katawan ay napuno ng layuning pagpatay, na para bang siya ang Diyos ng kamatayan. Si Zhang Faang ay nanginginig din. Hindi na siya naglakas loob na manggulo tulad ng dati. Nagulat siya at natakot. Kung alam niyang napakabangis ni Alex Dixon, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng eksena noon. Sa kabutihang palad, hindi nagalit si Alex Dixon sa oras na iyon. Kung hindi, kahit na siya ay may 9 na buhay, siya ay natapos na. Sumunod si Jane Lewis sa likod ni Alex Dixon na may halong damdamin, kumikislap ang mga mata. Nang umatake si Alex Dixon kanina lang ay sobrang nabigla din siya. Ang taong nasa tabi ng kanyang unan ay hindi inaasahang malakas sa hindi kapani-paniwalang lawak, na nagawang baliin ang braso ng isang malakas na lalaki mula sa malayo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong Alex Dixon. Pagkatapos inumin ni Jane Lewis ang gamot, tumalikod si Alex Dixon at sinabi kina Xu Fugi at Zhang Faang na sumusunod sa kanyang likuran, Tito, Tita, ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, labis na natakot si Xu Fugi kaya nabalisa ang kanyang buong katawan. Nanginginig siya at pinisil ang isang nakakabigay ng ngiti. Mo.
Alex, ano? Anong gusto mong sabihin? Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Galit na galit siya ngayon, kaya't dinurog niya si Bro Hay, pilit na binali ang mga braso ng kanyang kalaban, at inilantad ang kanyang natatagong kakayahan. Tungkol naman sa tito at tiya niya na nakakita nito ng sarili nilang mga mata, dapat ay natakot sila hanggang sa mamatay. Medyo nang hinayang si Alex Dixon. Kung alam niya ng mas maaga, dumiretso na siya sa battlefield at brutal na binugbog ang matipunong lalaki. Hindi niya sana matatakot ang kanyang tito at tiya sa ganoong lawak. Gayunpaman, dahil nangyari na ang bagay, wala siyang pagpipilian. Hininaan niya ang kanyang tono at sinabing, "Tito, 20 million ang babayaran ng kabilang partido. I'll transfer 10 million to you. You and tita can go to the hospital to treat your injuries. Bigyan mo ako ng 10 milyon." Agad namang natigilan si Uncle. Si Tita Zhang Faang ay nanginginig ngayon. Nang bigla niyang marinig ang mga salitang 10 milyon, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Nawala ang takot sa buong katawan niya. She immediately shouted excitedly, "Alex, you really want to give us so karaming pera?" Tumango si Alex Dixon. Agad na nagliwanag sa tuwa si Tio Shu Fugi. Hindi niya pinansin ang mga pasa sa mukha at masayang tinapik ang balikat ni Alex Dixon. Ang bait pa naman ni Alex. Ang malaking halaga ng 10 milyong yuan ay halos nakalimutan niya kung gaano kitakot si Alex Dixon ngayon. Para sa kanya, ang halagang ito ng pera ay isang bagay na hinding-hindi niya kikitain sa buong buhay niya. Medyo ayaw pa rin ni Zhang Faang at pinilit na ngumiti, kung gayon. Paano ang natitirang 10 milyon? Kabanata 674. Gusto niyang makakuha ng 20 milyong yuan, ngunit natatakot siya kay Alex Dixon. Kung hindi niya nakita ang nakakatakot na side ni Alex Dixon, tumalon na sana siya at nabuhos ang pera sa kanya. Agad siyang hinayla ni Shu Fugi at inikot ang mga mata sa kanya. Siya ay higit na mataktika kaysa sa kanyang asawa. Magiging maayos lang sila basta maglagay sila ng puting gamot sa kanilang mga sugat. Ang 10 milyong yuan ay ganap na nasayang. Kung nagalit sila kay Alex Dixon, tinuturuan sila ng leksyon ng Bro Hay ngayon. Tumingin si Alex Dixon kay Jane Lewis at sinabing, "Yung iba pang 10 milyon, ibigay mo kay nanay." Tutal, pumunta sila sa ospital dahil nabali ang binti ni Helena. Higit sa lahat, ayaw niyang makitang masama ang loob ng kanyang asawa. Dahil mahal ni Helena ang pera, bibigyan niya ito ng pera. Anyway, itong 10 milyon ay milfi lang para sa kanya. Nagulat si Jane Lewis at umiling, "Hindi kailangang ibigay ang perang ito sa nanay ko. Walang kinalaman ang perang ito sa kanya." Sinabi ni Alex Dixon, "Ako rin ang may pananagutan sa pagkahulog ni nanay mula sa itaas. Ito ay dahil hindi ako nakakuha ng isang tao na pumihil sa kanya sa oras. Ang perang ito ay aking kabayaran para sa kanya." Nang marinig ang sinabi ni Alex Dixon, biglang umasim ang puso ni Jane Lewis at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang lumundag. Sa oras na iyon, nakita niya si Helena na umiiyak para humingi ng tulong at nakakaramdam ng pagkabalisa. Sa maikling panahon, nailabas niya ang lahat ng galit niya kay Alex Dixon. Ngayong nagising si Jane Lewis, nagsisi rin siya. Sa huli, ang kanyang sariling biolohikal na ina, si Helena, ang nanliligaw sa kamatayan at nagbanta kay Alex Dixon na bibigyan siya ng pera para gastusin. Bumaba ang ulo ni Jane Lewis at humihingi ng tawad, "Alex, actually. Nagkamali din ako sa iyo ngayon lang. Walang kinalaman sa iyo ang pagbagsak ng nanay ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, kasalanan ko ang lahat." Nang makita ang paghingi ng tawad ng kanyang asawa, uminit ang puso ni Alex Dixon at hinayla niya si Jane Lewis sa kanyang mga bisig. "Asawa, kahit ano paman, kasalanan ko ang lahat kung bakit hindi kita protektahan. May pananagutan din ako." "Hobby." Nangunot ang ilong ni Jane Lewis. Hindi niya maiwasang yakapin ng mahigpit si Alex Dixon at isinandal ang ulo sa balikat nito. Isang matinding pasasalamat at guilt ang bumalot sa kanyang puso. Alam niya kung anong uri ng pagtrato ang natanggap ni Alex Dixon sa nakalipas na 4 na taon sa bahay. Ang pagtitiis sa hindi makatwirang mga aksyon ni Helena ay ang pinakamahusay na kaya niyang tiisin nito.
Gayunpaman, dahil sa pagkabalisa niya ngayon, talagang binato niya ng malamig na mukha si Alex Dixon. Hobby, pasensya na. Nag-init ang mga mata ni Jane Lewes at humagulgol siya ng iyak habang inihagis ang sarili sa mga bisig ni Alex Dixon. Bakas sa mukha ni Zhang Faang ang ayaw at gusto pa niyang habulin ang natitirang 10 milyon. Marahan na nagmura si Xu Fugi at pilit siyang hinayla palayo. Kung patuloy siyang manggugulo, baka hindi na niya makuha ang 10 milyon. Niyakap ng mahigpit ni Alex Dixon si Jane Lewes at napuno ng emosyon ang kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang matalim na liwanag. Ito ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. Kaya niyang tiisin ang di makatuwirang mga aksyon ng kanyang asawa at ng pamilya nito, ngunit kung sino man ang manggahas na saktan sila, hinding-hindi niya sila patatawarin. Tuldok. Nakahiga si Helena sa higaan, inutusan si Albert Lewes na pagsilbihan siya habang patuloy na minumura si Alex Dixon. Tuldok. Lahat ng ito ay dahil sa salot na ito. Gusto niya akong patayin. Albert, tawagan mo ang anak mo, kailangan mo siyang hiwalayan. Bago ang diborsyo, dapat mong hayaan si Alex Dixon na ilipat ang villa sa aking pangalan. Ito ang kabayaran ko sa aking pinsala sa pag-iisip. Bagamat bali ang kanyang mga paa, may kakayahan pa rin siyang manligaw ng mga tao. Mahigit 1 oras na pinakinggan ni Albert Lewes ang kanyang pagbulyaw at hindi napigil ang magsabi, sa tingin ko ay dapat ka nang kumalma mula ngayon. Kailangan mo bang paghiwalayin sina Jane at Alex para maging komportable? Oo naman. Hindi ako binibigyan ng bahay ng basurang ito, at hindi niya ako binibigyan ng pera. Ano ang binibilang niya sa aming Lewes family? Nagmura si Helena hanggang matuyo ang bibig. Uminom siya ng maraming tubig at binalak na ipagpatuloy ang pagagalitan. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng ward. Magkasunod na pumasok sina Jane Lewes at Alex Dixon. Lumaban at magkahawak kamay ang dalawa. Nakita ni Helena na magka-holding hands silang dalawa at agad na natigilan. Kaagad pagkatapos, ang tubig sa kanyang bibig ay nag-spray out. Galit niyang itinaas ang tasa at galit na binasag ito kay Alex Dixon. Magwala ka. Umalis ka dito, ang lakas ng loob mong akitin ang anak ko, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Alex Dixon. Lumipad ang salamin sa kanyang ulo at tumama sa dingding ng malakas. Nagkapira-piraso ito. Si Jane Lewes ay parehong galit at balisa at sumigaw, "Nay! Anong ginagawa mo? Anak, mamamatay na si nanay." Agad na umiyak si Helena at sumigaw, "Ang basurang ito ay gustong patayin ang iyong ina. Bukas, pupunta ka sa Civil Affairs Bureau at hihiwalayan mo siya. Siya ang kapahamakan ng Lewes family." "Mom, Alex wants to give you 10 million. How can you say that to him?" Walang magawang sabi ni Jane Lewes. Itong basurang ito ay kapahamakan. Nangalahati na si Helena sa pagmumura nang biglang nanlaki ang mga mata niya. "Anak, anong sabi mo 10 milyon kanina?" Tungkol sa usapin ng pera, ang kanyang mga tainga ay naging lalong matalas. Napabuntong hininga si Jane Lewes at maikling ikinwento ang nangyari kanina. Pagkatapos ay idinagdag niya, "Plano ni Alex na maglipat ng 10 milyon sa iyong account para gumaan ang pakiramdam mo." Talaga. Nang marinig iyon ni Helena ay agad na namula ang mukha niya sa sobrang tuwa. Pilit siyang tumalon mula sa kama. "Albert, tulungan mo akong bumaba. Pupunta ako sa bangko para tingnan kung totoo. Bali na ang mga paa mo, at gusto mo pa bang pumunta sa bangko?" Galit na galit din si Albert Lewes. Itinulak niya pabalik si Helena at gulat na napatingin kay Alex Dixon. "Alex, sa tingin mo totoo ba ito?" Tumango si Alex Dixon. Kahit na ano, si Helena ang biological na ina ng kanyang asawa. Gaano man ka-arrogant si Helena, hindi niya ito kayang talunin hanggang mamatay. Hanggat mapasaya niya ang kanyang asawa, hindi mahalaga sa kanya ang perang ito. Naguguluhan si Helena. Kinuha niya ang telepono at hiniling kay Jane Lewes na tumulong na suriin ang bank account online. Hindi niya ito makuha. Nang makita niya ang balanse sa kanyang bank account, halos lumuwa ang mga mata ni Helena at nanginginig siya sa kilig. 10 milyon talaga. Mayaman ako. Tuwang-tuwa si Helena na namula ang mukha.
Agad niyang kinuhanan ng litrato ang kanyang balanse sa bangko at ipinost ito sa kanyang WeChat Moments ng mabilis hanggat kaya niya. Nagulat si Jane Lewes sa serye ng mga aksyon niya. Sa ganoong pagkakataon, hindi talaga nakalimutan ni Helena na mag-post sa kanyang WeChat Moments para ipakita ang kanyang yaman. Nakita niya na kailangan pang ipadala ni Helena ang balanse sa kanyang iba't ibang WeChat groups. Hindi na talaga nakatiis si Jane Lewes at inagaw ang telepono. Ma, hindi ba nabali ang paa mo? May mood ka pa. Tiniis ni Helena ang sakit ng kanyang binti at inilabas ang kanyang mga ngipin habang masayang sinasabi, paano kung nabali ang paa ko? Nabali ang 2 paa ko para ipagpalit sa 10 milyon. Sulit ang binti na ito. Hindi lang nakapagsalita si Alex Dixon nang marinig niya ito. Marahil para kay Helena, ang pera ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Wala ring magawa si Jane Lewes at mabilis na nagsalita, Ma, kanina mo pa ba pinapagalitan si Alex? Walang kinalaman kay Alex ang usapin ng bali mo sa paa. Ay, hindi ko ginawa. Naging berde ang mukha ni Helena at mabilis niyang pinisil ang isang nakakaakit na ngiti. Alex is my son-in-law. Paano ko siya papagalitin? Kanina lang. Ubo, pinupuri ko lang siya. Hehe. Masyadong tamad si Alex Dixon na ilantad si Helena. Anyway, may kakayahan siyang kumilos ayon sa mga pangyayari. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Umiti si Helena ng matamis at sinabi kay Alex Dixon na may peking ngiti, Alex, napagkamalan kita. Nadulas si nanay sa hagdan. Huwag kang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Jane. Ako ang pinakamasaya kapag nagmamahalan kayong dalawa. Hindi na nakatiis si Alex Dixon. Malamig niyang sabi, Ma, hindi mo ba hiniling sa asawa mo na hiwalayan ako? Sinabi ko ba yon? Patuloy sa paghiga si Helena na nakadilat ang mga mata. Kinaila pa niya si Albert Lewes. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo akong tanungin. Pinuri lang kita sa iyong kakayahan. Namula ang mukha ni Albert Lewes. Hindi siya kasing kapal ng kanyang asawa. Kalimutan mo na ta. Tamad na makipagtalo sa kanya si Alex Dixon. May mga bagay pa siyang dapat gawin. Sinabihan niya sina Ang Shanming at Zhao Yingqi na manatili, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng ward. Paglabas pa lang ni Alex Dixon ng silid, isang magandang figure ang biglang bumungad sa kanya. Naglakad-lakad ang kabilang banda at nagrampa, kaya napasimangot si Alex Dixon at hindi umiwas o bumigay. Agad niyang tinakpan ang lalaki at nagpakawala ng mahinang iyak. Kabanata 675. Naramdaman ni Alex Dixon ang mabigat na presyon sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng goosebumps sa buong katawan. Gayunpaman, mabilis pa rin siyang nag-react. Hinawakan niya ang balikat ni Nooran at tinanong, Nooran, bakit ka nandito? Ang babaeng nakabunggo sa kanya ay si Meng Nooran. May daladala pa siyang malaking bag ng prutas at nutrisyon sa kanyang mga kamay. Naglakad lang siya at hindi pinansin ang pagkakabangga kay Alex Dixon. Agad niyang sinabi na namumula ang mukha, narinig kong nasugatan si Tita Shu. Pinuntahan ko siya. Narinig ni Jane Lewes ang ingay at mabilis na naglakad papunta sa pintuan ng ward para bumati. Nooran, nandito ka rin pala. Pumasok ka na. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Hindi niya akalain na napakasama pala ng ugali ni Helena kay Meng Nooran sa bahay. Hindi siya nagkusa na bumisita nang hindi isinasaalang-alang ang mga nakaraang sama ng loob. Makikitang mabait siya. Nang makita ni Helena ang regalo sa mga kamay ni Meng Nooran, lalo siyang natuwa at mabilis na tinawag si Jane Lewes para hilahin siya. Puno ng ngiti si Helena habang nagkunwaring tumatanggi, Nooran, kung sasama ka ay pumunta ka. Anong mga regalo ang dinadala mo? Sayang ang pera. Si Meng Nooran ay hinayla ni Jane Lewes sa ward. Actually alam na alam niya ang ugali ni Helena. Kung hindi dahil kay Jane Lewes, hindi siya pupunta para makita si Helena. Pagkatapos niyang ilagay ang mga gamit, bigla niyang tinanong, Tita Shu, paano mo nakuha ang iyong mga sugat? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Ano ang naging mabuti mo? Nang banggitin ito ni Helena, agad niyang pinagalitan, nahulog ako sa balcony dahil kay Alex Dixon, ang basurang iyon. Pagkasabi niya nito, biglang nakita ni Helena si Alex Dixon na pumasok mula sa pinto.
Nagulat siya at mabilis na binago ang kanyang mga salita, ang aking manugang na si Alex Dixon, ang dumating sa ospital sa oras. Kung may nangyari sa kanyang tiyuhin, paano ko siya maaalagaan ng mabuti? Pumasok si Alex Dixon sa ward. Narinig niya ang unang pangungusap ni Helena at alam na alam niya ito. Matagal na niyang alam na walang kabusugan ang kanyang biyenan. Kahit gaano pa siya karaming pera sa kanya, hindi makukontento si Helena. Hindi niya pinansin si Helena at sinabi kay Ming Nooran, "Salamat sa pagpunta mo sa aking ina." Umiti si Ming Nooran at sinabing, "Siyempre." Sa oras na ito, biglang nakita ni Jane Lewes na haggard ang ekspresyon ni Ming Nooran at madilim pa rin ang kanyang mga mata. Nagtatakang tanong niya agad, "Nooran, anong nangyari sa'yo? May nangyari ba?" Nagulat si Ming Nooran at may bakas ng gulat sa mukha niya. Nagmamadali siyang ngumiti at sinabing, "Ako, hindi ko." Habang itinatago niya ang kanyang saloobin, mas naging kainahinala si Jane Lewes. Tinitigan niya ang mukha niya at seryosong sinabi, "Nooran, kung may gagawin ka, huwag mong itago sa akin. Kung may nang-aapi sa iyo, tutulungan kitang tumayo." "Ching yan, ayos lang ako." Pilit nang umiti si Ming Nooran at sinabing, "Marahil ay dahil sa kamakailang trabaho ng pabrika ng parmasyutiko. Mayroon pa ring internasyonal na martial arts exchange meet na gaganapin sa Jinling ng mga ito." 2 araw. Si Helena, na nasa tabi niya, ay nagtatakang nagtanong, "Anong martial arts exchange meet?" "Yung klase ng boxing." Paliwanag ni Ming Nooran, isa itong international martial arts exchange competition na ginanap sa Jinling. May mga boxing event din. Nabalitaan ko sa kinauukulan na ang mananalo, bukod sa gintong medalya, ay may bonus na 3 milyon. Kung makapunta sila sa ibang bansa para lumahok sa World Martial Arts Exchange Meet, ang bonus ay magiging 10 milyon, kahit na ang taong lumahok ay hindi nakakuha ng unang pwesto, magkakaroon pa rin ng 100,000 premyo sa paglahok. Casual niyang sabi, ngunit biglang natuwa si Helena at tuwang-tuwa na sumigaw, "Sa pagsuntok pa lang, may 3 milyong reward na." Saka napakadaling kumita ng perang ito. Nang makita ni Alex Dixon ang nasa sabik na hitsura ni Helena, biglang nakaramdam si Alex Dixon ng lamig sa kanyang likuran at nakaramdam ng panganib sa kanyang puso. Sure enough, ang sumunod na pangungusap ni Helena ay nagsimulang sumigaw, "Hindi ba boxing lang? Alex, dapat mo ring irehistro ang iyong pangalan at sumali. Ang lakas mo, siguradong mananalo ka." "Not interested." Walang pag-aalinlangan na tanggi ni Alex Dixon. Natahimik din si Jane Lewes at sinabing, "Nay, sa tingin mo ba, ganoon kadaling makuha itong 3 milyon?" Kinagat ni Helena ang kanyang mga labi at sinabing, "Paanong hindi magiging madali? Kanina lang, tumakbo ang tiyuhin mo at sinabing natalo ni Alex ang mga dayuhang iyon sa parking lot. Very impressive." "Ano?" Ang bilis namang sinabi ni Uncle. Sumikip ang puso ni Jane Lewes at nagmamadaling nagtanong, "Ano pa ang sinabi ni Tito? Nasaan na siya?" Hindi niya akalain na magiging ganoon kalaki ang bibig ng kanyang tiyuhin at mabilis din ang mga galaw nito. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinabi kay Helena ang tungkol sa bagay na iyon. Binalak pa niyang sabihin sa kanyang tiyuhin na huwag sabihin sa kanyang mga magulang. Kung alam ng kanyang ina na si Alex Dixon ay nasa lansangan noon, natakot siya na baka magkagulo siya sa kanyang pag-uwi. Malungkot na sabi ni Helena, "Ilang salita lang ang sinabi sa akin ng tiyuhin mo. May konting foreigner daw na gustong mangikil sa kanya. Buti na lang at kumilos si Alex at binugbog ang mga dayuhang iyon." Pagkasabi noon ng tiyuhin mo ay hinayla siya. Ang sabi niya ay bumili siya ng tiket sa eroplano at gusto niyang bumalik sa Yan Capital. Nakahinga ng maluwag si Jane Lewes. Tila dumating ang kanyang tiyuhin upang magpaalam sa kanyang ina, ngunit medyo nalungkot din siya sa kanyang puso. Nabali ang binti ni Helena at oras na para alagaan siya. Medyo hindi makatwiran para sa kanyang tiyuhin at tiya na tumakbo pabalik sa Yan Capital sa oras na ito. Sa huli, mas mabuti pa rin ito para sa kanyang asawa. Sa kasamaang palad, gaano man kalaki ang ginawa ng kanyang asawa, nasa paningin lang ni Helena ang kanyang nakababatang kapatid na si Shufugi. Kahit anong gawin ng tiyuhin niya, sa paningin niya, iyon ang dapat niyang gawin. "Alex, you can go and participate." Puno ng sigla at kaakit-akit ng ngiti ang mukha ni Helena.
Walang pera ang pagpaparehistro. Tsaka pag natalo ka, wala ka pa bang 100,000 yuan? Hindi napigilan ni Alex Dixon ang malamig na sabi, "Ma, iyon ang International Martial Arts Competition. Ang mga kalahok ay pawang mga eksperto. Hindi ka ba natatakot na mabugbog ako?" Bagamat ang mga tinaguriang eksperto na ito ay walang halaga sa kanya, ang ugali ni Helena ay nakadama sa kanya ng pagpipigil. Helena disapprovingly said, "Di ba ilang suntok lang? Lalaki ka, bakit takot kang masaktan?" Sa pagharap sa baluktot na teorya ni Helena, talagang ayaw na siyang kausapin ni Alex Dixon. Anyway, sa pananaw ni Helena, basta para sa pera, kahit mabali ang paa, tama pa rin. Hindi na niya inabala si Helena at sinabi kay Ming Nooran, "Pwede kang umupo dito. May gagawin ako at aalis muna ako." Pagkasabi niyon ay itinaas ni Alex Dixon ang kanyang paa at lumabas ng pinto. Ayaw na niyang tingnan muli si Helena. Mabilis ding tumayo si Ming Nooran at sinabing, "Xing Yan, gusto ko ring umalis. Bumili ako ng tiket para pumunta sa Haicheng para magnegosyo." Naglakad na si Alex Dixon papunta sa pinto at nang marinig niya iyon ay agad siyang napalingon sa gulat, "Nooran, para saan ka pupunta Haicheng?" Hindi niya naalala na ang pabrika ng parmasyutiko ay may ilang negosyo na kailangang gawin sa Haicheng. May gustong sabihin si Ming Nooran ngunit pinigilan niya ang sarili at pinilit ng umiti. "I have some private matters to deal with. Babalik ako sa loob ng ilang araw." Nang makitang ayaw na niyang magsabi pa, ayaw nang magtanong pa ni Alex Dixon. Tumango siya at sinabing, "Mag-iingat ka sa daan. Kung meron man, you can call me or Jane." Oo. Tumango si Ming Nooran at binati si Jane Liwes bago pumasok sa elevator. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Alex Dixon na kakaiba ang itsura ni Ming Nooran, na para bang may itinatago sa kanyang puso. Lumakad si Jane Liwes sa pintuan at umiling, "Kalimutan mo na yon, Alex. Kahit tretuhin natin si Nooran bilang nakababatang kapatid natin, matanda pa rin siya ngayon. Baka may sarili na talaga, huwag na nating itanong pa." Tumango si Alex Dixon, ngunit pagkalabas niya ng ospital, tinawagan pa rin niya si Baldy at hiniling na magpadala ng 2 bodyguard para sundan si Ming Nooran. Hindi para imbestigahan ang privacy niya, pero naramdaman niyang may hindi tama. Natatakot siya na ang biolohikal na ina ni Ming Nooran ay magdala ng loan shark para guluhin siya tulad noong nakaraan. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Alex Dixon. Si Baldman yun. "Boss Dixon, pwede ka bang sumama?" "Ano ito?" "Hinihintay ka na ni Secretary Ding sa opisina mo. Gusto ka daw niyang makita," sabi ni Wang Yao.